Magandang umaga po mga minamahal na mga kapatid and happy Sabbath. Tayo po ay muling mag-aaral ng ating Sabbath School lesson sa linggo na ito. Ang pamagat ng ating Sabbath School lesson ngayon ay The Triumphal Entry. Ibig sabihin, ang matagumpay na pagpasok. At ang tinutukoy na pagpasok dito ay ang pagpasok ni Jesus Christ doon sa siyudad ng Jerusalem. Sa Matthew 21 verse 5, Tell ye the daughter of Zion, Behold, the king cometh unto thee, meek and sitting upon an ass, and a colt, the foal of an ass. Dito naman sa Desire of Ages 5:7-7, Christ came to save Jerusalem with her children, but Pharisaical pride, hypocrisy, jealousy, and malice had prevented him from accomplishing his purpose. So ang hina-highlight dito sa lesson natin ay yung katotohanan na yung Jerusalem, nireject nila yung kanilang Misaya. Kaya yung layunin ni Jesus na iligtas ang Jerusalem sa kapahamakan ay nabigo. Alam nyo mga kapatid, kung tinanggap sana ng mga Hudyo si Jesus bilang kanilang Misaya, yung kanilang syudad ay hindi sana yon nawasak, hindi sinira ng mga Roman soldiers. Because Christ would have prevented that from happening. Pero hindi nangyari yon mga kapatid dahil siya po ay nireject ng mga tao. Lalong-lalo na itong mga pangulo. At ano ang dahilan? It is because of their Pharisaical pride, number one, their hypocrisy, their jealousy, and their malice. Yan po ang nag-prevent kay Jesus from accomplishing His purpose for Jerusalem. So yan po ang overall na lesson na matututunan natin dito sa ating lesson. Dadako po tayo sa details ng pangyayari at kung anong mga leksyon ang matututunan natin dito. Okay? First of topics, nagsabi, on the Mount of Olives. So ang istorya na pag-aaralan natin ngayon ay magsisimula doon sa bundok ng Olibo. As Jesus and his disciples approached Jerusalem, with what instruction did he send two of them in advance? Matthew 21 verse 1 to 5. At nang malapit na sila sa Jerusalem at magsidating sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo, ay nagsugo nga si Jesus ng dalawang alagad na sinasabi sa kanila, magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo at pagdakay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno na may kasamang isang batang asno. Talagin ninyo at dalhin ninyo sa akin. At kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon at pagdakay kaniyang ipadadala sila. Nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak ng babae ng Sion, narito ang hari mo'y pumaparito sa iyo na maamo at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. So yan po ang instruction ni Jesus na binigay niya. So habang sila po ay papalapit sa Jerusalem, nandun na po sila sa tinatawag na bundok ng Olibo. Doon sila sa tapat na yon. Ngayon, nagpadala si Jesus ng dalawang disciples niya in advance at sinabi na punta kayo sa dako na yun at meron kayong makikita na babaeng asno na may anak. Kakalagin nyo at dadalhin nyo sa akin. At kung may magtatanong, ay sasabihin ninyo na kailangan ng aming Panginoon at yan ay kusang loob na ipapadala sa inyo. At dito, may komentaryo na magandang dapat nating tandaan sa Desire of Ages 569, 570. Jesus had sent two of his disciples to bring him an ass and its colt. Yun palang ass is asno, yung colt pala ay anak ng asno. At his birth, the Savior was dependent upon the hospitality of strangers. The manger in which he lay was a borrowed resting place. Now, although the cattle on 1,000 hills are his,
he is dependent on a stranger's kindness for an animal on which to enter Jerusalem as its king. Yan po ang nagiging kalagayan ni Jesus pala nung siya nandito sa lupa. He was dependent upon the hospitality of strangers. Kasi hindi siya mayaman, wala siyang maraming pera, pero ginagampanan pa rin niya ang kanyang misyon dito sa lupa bilang tagapagligtas. At yung ginawa niya, mga kapatid, ayon sa Biblia, although he was rich, but he became poor. Bakit siya nagiging pobre? Para po sa atin, that we might be rich. Yan naman po ang magandang balita doon sa kanyang ginawa. Next, describe the action of the disciples. Basahin po natin sa verse 6. At nagsiparoon ang mga alagad at ginawa ang ayon sa ipinag-utos ni Jesus sa kanila. At kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit at dito siya'y sumakay. So yan po ang kanyang ginawa ng mga disciples, no? Pumunta sila ayon sa ipinag-utos ni Kristo sa kanila, kinuha nila yung babaeng asno kasama yung kanyang anak, dinala kay Jesus. At buong kagalakan nila na kanilang linagyan ng damit yung likod ng asno at pinasakay nila doon si Jesus. The disciples with glad enthusiasm spread their garments on the beast and seated their master upon it. Therefore, Jesus had always traveled on foot, and the disciples had at first wondered that he should now choose to ride. But hope brightened in their hearts with the joyous thought that he was about to enter the capital, proclaim himself king, and assert his royal power. Sa panahon pala na ito, nagtataka yung mga disciples. Bakit gusto ni Jesus na sumakay papunta sa Jerusalem? Samantalang, on previous occasions, sila ay naglalakad lang papasok sa Jerusalem. Pero ngayon, nagtataka sila kasi gusto niyang sumakay. Pero sa kabila ng kanilang pagtataka, sila pala ay nagagalak din sapagkat dumating sa kanilang conviction na si Jesus ay papasok ngayon sa Jerusalem, the capital city of Israel, and proclaim himself as king and assert his royal power. At dahil dito sa conviction na dumating sa kanilang isip, sila po ay nagagalak. Yan. Next subtopic natin ay a joyous moment. When the multitude heard that Jesus was coming to Jerusalem, what did they do? Sa John chapter 12 verse 12 and 13. On the next day, much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, took branches of palm trees and went forth to meet him and cried, Hosanna! Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord. Yun po ang mga ginawa ng mga multitude. Yung multitude na pinag-uusapan natin dito, yung nandun na sa loob ng Jerusalem, na nag-ipon na doon. Bakit sila nag-ipon doon? Sapagkat sa panahon na ito ay time of the yearly Passover feast. Kaya ang daming mga taong dumating na sa Jerusalem. Pero yung iba paparating pa lang. Etong mga multitude na nandito sa loob ng Jerusalem, nakahagap sila ng balita na Jesus is coming to Jerusalem. And with joy in their hearts, ano po ang kanilang ginawa? Sila po ay umalis sa syudad, sinalubong nila doon sa daan si Jesus. At sila po ay nagdala ng mga palm branches. At nung nakita po nila si Jesus, ano po ang kanilang mga binigkas? Hosanna! Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord. Sa Desire of Ages, sabi, while on the errand, the disciples communicated their glowing expectations to the friends of Jesus, and the excitement is spread far and near, raising the expectation of the people to the highest pitch. Okay. Yung kanina, yung multitude na nasa loob ng Jerusalem, sumalubong kay Jesus doon sa daan. Samantalang, dito naman, ang sinasabi naman dito, habang si Jesus at ang kanyang mga disciples ay naglalakad,
ay masaya nilang kinukuwento do'n sa mga taong nakikita nila tungkol do'n sa kanilang expectation. At ano nga po ang expectation ng mga disciples? Na si Jesus papasok do'n sa Jerusalem, He will proclaim Himself as King and will assert His royal authority. Ayan. So, nung narinig ng mga tao, nagalak din naman sila doon, kaya sumama na sila doon sa procession. So, padami ng padami. So, may mga tao na paparating, plus yung mga tao na sumalubong, dumami na po ang nagiging kasama ni Jesus. At ano ang pinagsisigaw ng mga tao? Sabi dito, Hosanna! Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord. Yan po ang kanilang isinisigaw. Next, what led the multitude to hail Jesus as the Messiah on that joyous occasion? Ano ang nag-udyok dito sa mga tao upang kanilang i-worship o parangalan si Kristo na siya talaga ang Messiah? Ang sagot po diyan ay yung hula. Ang nag-udyok po sa kanila para gawin yung kanilang ginawa to hail Jesus as the Messiah was the prophecy doon sa Zechariah 9 verse 9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt, the foal of an ass. So yan po mga kapatid. Yung ginawa ng mga tao, katuparan pala ng hula na yun. John 12 verse 14 and 15. And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon, as it is written, Fear not, daughter of Zion, behold, thy king cometh, sitting on an ass colt. So yan, kinikilala dito ng Biblia na yung nangyari po doon na ginagawa ng mga multitude of people towards Jesus, na sinasabi nila na, Blessed is he that cometh in the name of the Lord, yun ay katuparan po ng hula. Ito po ang dagdag na paliwanag. Christ was following the Jewish custom for a royal entry. The animal on which he rode was that ridden by the kings of Israel, and prophecy had foretold that thus the Messiah should come to his kingdom. No sooner was he seated upon the colt than a loud shout of triumph rent the air. The multitude hailed him as Messiah, their king. Jesus now accepted the homage which he had never before permitted, and the disciples received this as proof that their glad hopes were to be realized by seeing him established on the throne. So meron pong kakaibang damdamin itong mga disciples nung nakita nila yung multitude na nagsisigaw. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Ayan. Tapos sabi na, Hosanna. Ano mo po yung Hosanna? Hosanna means praise the Lord. Hallelujah. Nung narinig ng mga disciples, yung sigaw ng mga tao, pagpaparangal at pagkilala kay Kristo na siya ang Misaya. At nakita rin nila na si Jesus, hindi siya tumanggi. Tinanggap yung homage o worship na ino-offer ng mga tao sa kanya. Lalong tumindi, umigting yung damdamin at expectation ng mga disciples na ang kanilang pag-asa na sila po ay mapalaya doon sa colonization ng Roman Empire, sa pagkokontrol ng Roman Empire sa kanila, mapapalaya na. Yun po ang kanilang expectation. So yung kanilang pag-asa ay lalong nag-aalab, tumitindi yung kanilang pag-asa na yon. At ini-imagine nila si Jesus na siya talaga'y uupo sa trono ni David. Letter C. How did the people eager for deliverance echo with joy the words of the psalmist? Matthew 21 verse 9. At ang mga karamihang nangasa unahan niya at ang nagsisisunod ay nagsisigawan na nagsisipagsabi, Hosanna sa anak ni David. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosanna sa kataas-taasan. Yan po ang kanilang mga binibigkas. Sino daw po ang nagsasabi? The multitude na nasa unahan at saka yung multitude na sumunod.
Sino yung nasa unahan? Yung mga multitude na galing sa Jerusalem na sumalubong. Sino yung nasa hulihan? Yung mga multitude na galing nakatira doon sa daan na sumama sa procession ng mga disciples. Pareho po silang nagsisigawan. Sa pagsisigaw ng ganito, they were re-echoing the words of the psalmist. Blessed be he that cometh in the name of the Lord. We have blessed you out of the house of the Lord. Saan mababasa? Psalms 118 verse 26. Ang komentaryo nagsabi, the multitude were convinced that the hour of their emancipation was at hand. In imagination, they saw the Roman armies driven from Jerusalem and Israel once more an independent nation. All were happy and excited. The people vied with one another in paying him homage. They could not display outward pomp and splendor, but they gave him the worship of happy hearts. They were unable to present him with costly gift, but they spread their outer garments as a carpet in his path. And they also strewed the leafy branches of the olive and the palm in the way. They could lead the triumphal procession with no royal standards, but they cut down the spreading palm boughs, nature's emblem of victory, and waved them aloof with loud acclamation and hosannas. Kumbinsido itong mga multitude of people na ito na dumating na ang panahon kung saan sila ay mapapalaya na from the Roman bondage tree. Kasi at that time, they were in bondage to Rome, colonized by Rome. Kaya hindi sila pwedeng magkaroon ng kanilang sariling hari, makapag-decide para sa kanilang kabutihan because they are under the Roman rule, kontrolado sila. Sa haba ng panahon na sila ay under the Roman rule, for a long time, they were looking forward to the day na sila po ay mapalaya and they will stand as a sovereign, independent nation. At ngayon sa oras na ito, they have the conviction that now is the time for them to be emancipated. So, anong ginawa nila bilang tanda o bilang tanda ng kanilang kagalakan at pag-worship kay Jesus? Kinuha nila yung outer garment nila, tapos linagay doon sa daan, yun na ang parang carpet para kay Jesus na dadaanan niya. Yung kultura sa nakalipas at that time, pag merong royal personage na darating, maglalatag sila ng carpet na dadaanan. Wala. Diyan kasi parang parang impromptu itong nangyari Hindi nila pinaghandaan. So, in the absence of a royal carpet, sinubstitutan ng mga tao sa pamagitan ng pagtanggal ng kanilang outer garment at inispread doon na nagiging carpet na dadaanan ni Jesus. Tapos, normally din sa procession na yon, merong standard na gagamitin nila. Standard, ibig sabihin, may banner baga, may banner doon na gagamitin nila. Ngayon, wala din silang inihanda na banner. So, ang ginawa nila, kumuha ng mga palm branches, wine-wave nila. That is how they honored Jesus as their Messiah entering into Jerusalem. Subtopic number 3, fulfillment of prophecy. How did some of the Pharisees react to the demonstration of praise for Christ? Basahin po natin sa John 12 verse 19. The Pharisees therefore said among themselves, perceive ye how they prevailed nothing? Behold, the word is gone after them. Anong ibig sabihin nito? Nung nakita nila, nainggit sila. Nainggit sila doon sa nakita nila na procession at saka lalo na yung pagsamba ng mga tao sa Kanya at saka pagpuri kay Panginoong Hesukristo. Tapos, nag-uusap sila sa kanilang sarili. Nakita nyo ba kung papaano? Sabi na, perceive ye how ye prevail nothing. O, tingnan nyo, wala kayong ginagawa para pigilin sila. O, pinag-uusapan nila yung kanilang, yung uselessness nila ba? Powerless sila para pigilin yung mga tao sa pagbibigay ng papuri at pagsimba kay Panginoong Jesus Christ. Sabi naman ng Luke 19:39, and some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples.
Dahil hindi nila mapigilan yung mga tao. May mga Pharisees ngayon na pumunta talaga mismo kay Jesus Christ at sinaway siya. Sinabihan siya, rebuke your disciples. Pahintuin mo yung mga disciples mo doon sa kanilang ginagawa na pagsamba sa iyo. Napakaingay nila. Basahin po natin ang paglilinaw. Many Pharisees witnessed the sin and burning with envy and malice. Anong ibig sabihin ng envy? Inggit. So nainggit itong mga Pharisees. Ano namang ibig sabihin ng malice? Masamang hangarin. Dahil sa kanilang inggit at masamang hangarin, they sought to turn the current of popular feeling. Gusto nila na yung popular feeling ng mga tao ba na talagang magkakaroon na ng kalayaan ang kanilang bansa. Nandito na yung Misaya na kanilang hinihintay. Gusto ngayon ng mga Pharisees na turn the current. Ibig sabihin nun hadlangan nila yon. With all their authority, they tried to silence the people, but their appeals and threats only increased the enthusiasm. They feared that this multitude in the strength of their numbers would make Jesus king. As a last resort, they pressed through the crowd to where the Savior was and accosted him with reproving and threatening words. Master, rebuke thy disciples. They declared that such noisy demonstration were unlawful and would not be permitted by the authorities. Dahil hindi nila mapigilan yung mga tao at natatakot sila na dahil sa dami ng mga tao, they will proclaim him king. Ayaw ng mga Pharisees na mangyari yon. So, as a last resort, pumunta sila doon kay Jesus. Tapos, sinabihan siya, pahintuin yung kanyang mga disciples. I-rebuke sila. Ang reason na ginamit nila ay ganito, napakaingay sila. Bawal ito. Remember, we are still under the Roman power. At bawal ito. Ang hidden na threatening is, baka huhulihin kayo ng mga authorities. Question B, what answer did Jesus give them? Dito sa Luke chapter 19 verse 40, ano po ang sabi? And he answered and said unto them, I tell you that if this should hold their peace, the stones would immediately cry out. Kung sila ay hihinto, ang mga bato ang sisigaw na magbibigay ng papuri. Yan ang sabi ni Jesus. That scene of triumph was of God's own appointing. Pinanukala ng Diyos na mangyayari. It had been foretold by the prophet. Paano natin malaman na pinanukala ng Diyos? Inihula na ng propeta yun. And man was powerless to turn aside God's purpose. Had men failed to carry out his plan, he would have given a voice to the inanimate stones, and they would have hailed his son with acclamations of praise. As well might the priests and rulers attempt to deprive the earth of the shining face of the sun, as to shut from the world the beams of glory from the Sun of righteousness. And in spite of all opposition, the kingdom of Christ was confessed by the people. The work of God will ever go forward in spite of all that man may do to hinder it or tear it down. Letter C, how was this amazing outburst a fulfillment of prophecy as recognized by many in the crowd? Paano daw po na itong outburst of praise, yung masayang pagsisigaw ng mga tao ng papuri, parangal at pagsamba kay Panginoong Hesukristo, paano daw po ito katuparan ng hula? Ganito po ang sabi ng Zechariah 9 verse 9, Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout, O daughter of Jerusalem! Behold, thy king cometh unto thee, and he is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt, the foal of an ass. So, ito ang hula, natupad. Bakit natupad yung hula na ito doon sa okasyon na ito? Sabi dito, meron daw mababang loob na nakasakay sa babaeng asno. Meron nga ba ang nangyari noon? Meron. Si Jesus yun, yung lowly in heart na nakasakay doon sa babaeng asno. Meron bang anak na asno na kasama doon sa sinakyan ni Jesus?
Meron. Nakahula din yan. Meron bang mga nagsisigaw na nagsasabi, "Thy King cometh"? Meron. Yung mga multitude ang nagsisigaw. So natupad, eksakto, yung hula ng Zechariah 9 verse 9. Okay? Dadako tayo ngayon sa fourth subtopic, all eyes on Christ. Ibig sabihin, lahat ng mga mata ay nakatuon kay Jesus Christ. For what purpose did Jesus permit such a great demonstration on the day of his triumphal entry into Jerusalem? Basahin po natin ang sagot sa John 12 verse 16. These things understood not his disciples at the first. So yung pong reality na yung nangyayari sa panahon na yon ay katuparan ng hula, sa simula hindi ito naintindihan ng mga disciples. Nakatuparan pala ito ng hula. They were just responding spontaneously to the occasion. But when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, and that they had done these things unto him. Noon palang occasion na yon na may ganyan na nangyari, nagtataka yung mga disciples, pero hindi sumagi sa kanilang kaisipan na sa okasyon na yon ay may hula na nagaganap. Di nila naintindihan pala yon noon. Pero after Christ was glorified, naintindihan po ng mga disciples na yun, tama pala, katuparan pala yun ng hula. Okay. Tuloy nating basahin ang John chapter 12, verse 23 to 28. And Jesus answered them, saying, The hour is come that the Son of Man should be glorified. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. And he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this cause came I unto this hour. Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. Yan po mga kapatid ang salaysay ng pangyayari noong si Jesus po ay papalapit na papasok doon sa Jerusalem. Sabi dito, and there were certain Greeks among them. Tagalogin na lang natin. Mayroon ngang ilang Grego sa nagsiyahon sa kapistahan upang magsisamba. Maliban pala doon sa mga Hudyo na pumunta doon sa Jerusalem sa piyesta para magsisamba, ay may mga Greeks na sumama sa kanila. Ganito ang nasusulat. Ang mga ito nga'y nagsilapit kay Felipe, yung mga Greeks lumapit doon sa isang alagad ni Jesus na si Felipe, ang pangalan, na taga Bethsaida ng Galilee, at nagsipamanhik sa kanya na sinasabi, Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus. Lumapit si Andres at si Felipe at kanilang sinabi kay Jesus. At sinagot sila ni Jesus na nagsasabi, dumating na ang oras na ang anak ng tao ay luwalhatiin. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay ay magbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanglibutang ito ay maiingatan yaon sa buhay na walang hanggan. Kung ang sino mang tao'y maglilingkod sa akin ay susunod sa akin, at kung saan ako naroon ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin ay siya'y pararangalan ng Ama. Ngayon ay nagulgulumihanan ang aking kaluluwa, at ano ang aking sasabihin? Ama,
iligtas mo ako sa oras na ito. Ngunit dahil dito ay naparito ako sa oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Yan po mga kapatid ang nasusulat. For what purpose did Jesus permit such a great demonstration on the day of his triumphal entry into Jerusalem? Para matupad yung hula. Pinayagan niya yon, yung pangyayari na yon in good faith. Basahin po natin ang dagdag na paglilinaw dito sa Desire of Ages 5:71. Never before in his earthly life had Jesus permitted such a demonstration. Ibig sabihin, ngayon pa lang ito pinayagan ni Kristo na mangyari itong demonstration of pagsamba, pagpapuri sa Kanya. Hindi nangyari for the past 3 years ng Kanyang ministry. He clearly foresaw the result. Alam niya na yung pangyayari nito, meron ding masamang kaakibat nito. Although pabor sa programa din ng Panginoon, pero para sa Kanya, bilang tagapagligtas, naintindihan niya na this is going to lead to His death. Jesus clearly foresaw the result. It would bring Him to the cross. But it was His purpose thus publicly to present Himself as the Redeemer. He desired to call attention to the sacrifice that was to crown His mission to a fallen world. While the people were assembling at Jerusalem to celebrate the Passover, He, the antitypical lamb, by a voluntary act set Himself apart as an oblation. He would be needful for His church in all succeeding ages to make His death for the sins of the world a subject of deep thought and study. Every fact connected with it should be verified beyond a doubt. It was necessary then that the eyes of all people should now be directed to Him. The events which preceded this great sacrifice must be such as to call attention to the sacrifice itself. After such a demonstration as that attending His entry into Jerusalem, all eyes would follow His rapid progress to the final scene. The events connected with this triumphal ride would be the talk of every tongue and would bring Jesus before every mind. After His crucifixion, many would recall this event in their correct connection with His trial and death. They would be led to search the prophecies and would be convinced that Jesus was the Messiah, and in all lands converts to the faith would be multiplied. So yan po ang paliwanag dito po. So for what purpose did Jesus permit such a great demonstration? Pinayagan niya naman ganun para lahat ng mga tao ay ma-focus ang kanilang attention kay Jesus. Tapos, susundan nila yung mga susunod na kaganapan hanggang doon sa kanyang kamatayan. At inaasahan niya na even after His death, pag nakita nila yung kamatayan niya at saka itong nangyayari na He was being acknowledged as the true Messiah, magliligtas sa kanila. Kahit siya mamatay, ma-frustrate sila dahil hindi nila nakita yung kanilang inaasahan na they will be liberated from Jerusalem. Pero they will be led to search the scriptures to understand tungkol doon sa kanyang mission as the Messiah. Na yung una palang gawain niya ay hindi yung uupo sa trono ni David kaagad, pero he will come as to offer himself as a sacrifice for the sin of the world. Yon ang inaasahan niya na maintindihan ng mga tao sa pamamagitan ng pag-aaral ng prophecy. Yon po ang sadya ni Jesus Christ. All eyes will be focused on Him. Masusundan nila yung events hanggang doon sa cross, and they will be led to study the scriptures. At maintindihan nila yung dual mission ni Jesus Christ. Kasi at this point in time, tandaan po natin na yung inaasahan ng mga disciples at saka yung mga multitude na siya talaga ay uupo sa trono ni David, ay hindi yon ang programa ng Panginoon na mangyari at that point in time. Their expectation was not according to God's plan.
Kasi sa plan of redemption, two phases yung mission ni Jesus Christ. Yung phase 1 ay yung pagliligtas niya, spiritual na pagligtas, not to liberate them from the Roman power, kundi i-offer niya ang kanyang sarili as a sacrifice for the spiritual emancipation of the people, not only of Jerusalem, but for all the people will be emancipated from the slavery of sin. And then sa second coming niya, that will be the time that he will sit at the throne of his father David. Letter B, surprisingly, what did Jesus do when he came into full view of the city? Okay, ang sagot dito, ibig sabihin, dito sa punto na yon, naka-advance na sila sa procession. Naiwanan na nila yung Mount of Olives. Nandun na sila, talagang malapit na talaga sila sa Jerusalem. Nakikita na nila yung syudad. Nung nakita ni Jesus yung syudad, ano ang sinabi ngayon ni Jesus and why? Basahin natin. Luke chapter 19 verse 41 to 44. And when he was come near, he beheld the city and wept over it. Nung nasilayan niya yung syudad ng Jerusalem, umiyak siya. Remember, previously, si Jesus ay umiyak din. Doon po sa panahon na siya ay nandun sa harapan ng libingan ni Lazarus na namatay. 4 days nang nalibing. Siya ay umiyak din doon, tumangis. Pero dito ngayon, nung nakita niya ang Holy City, umiyak din. He wept over it, saying, If thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace, but now they are hid from thine eyes. For the day shall come upon thee that thine enemies shall cast a trench about thee, and compass thee round, and keep thee on every side, and shall lay thee even with the ground, and thy children within thee, and they shall not leave in thee one stone upon another, because thou knewest not the time of thy visitation. So yan po mga kapatid, bago tayong mag-comment, basahin po natin ang paglilinaw dito sa Desire of Ages 5:7-6. In the midst of a scene of rejoicing, sino yung nagre-rejoice noon? The disciples and the multitude were rejoicing. Where all were paying with homage. Israel's king was in tears, not silent tears of gladness, but tears of groans of insuppressible agony. So yung palang tumulo na luha ni Jesus, hindi pala yon iyak ng kagalakan, hindi luha ng kagalakan, kundi luha ng pagdadalamhati. The multitude were struck with a sudden gloom. Nung nakita nila si Jesus na umiyak, medyo napahinto sila. Nalungkot din sila, nakipagdalamhati din sila sa kanya. Their acclamation were silenced. Many wept in sympathy with a grief they could not comprehend. Pagkatapos, yung kasiyahan nila, napalitan ng gloom, ng sadness. Pero hindi nila maintindihan kung bakit. Basta nakikipag-iyak din sila kay Jesus, hindi nila maintindihan yung damdamin nila na bakit sila nag-iiyak. Hindi naman nila naintindihan kung bakit si Jesus ay umiiyak. Pero nung nakita nila na siya ay umiiyak, basta na lang, napaluha din sila, umiiyak din. The tears of Jesus were not in anticipation of his own suffering. Hindi dahil sa alam na niya na pagdating sa Jerusalem, siya po ay ipapako at papatayin. It was the sight of Jerusalem that pierced the heart of Jesus. Jerusalem that had rejected the Son of God and scorned his love, that refused to be convinced by his mighty miracles and was about to take his life. Ang iniiyakan niya, yung kalagayan ng Israel, alam niya na Israel is going to reject him na tagapagligtas nila. At kung ano ang magiging kahihinatnan ng kanilang pag-reject sa kanya. Kaya naaawa si Jesus doon sa Jerusalem and was about to take his life. He saw that she was in her guilt of rejecting her Redeemer. Bagamat napakasaya yung pagpasok niya doon sa Jerusalem, pero yung mga taga-Jerusalem na yon, yung mga leaders, they will reject him as their Messiah and they will crucify him.
And for that reason, they will also be rejected and be lost. Yun ang kinalulungkot ni Jesus. Kaya siya tumangis. Last portion po ng ating topic, arriving in Jerusalem. As Jesus entered Jerusalem, what question did the rulers ask? And what answer did they get amid the uproar? So, sinubaybayan natin yung pagsimula ni Jesus na paglalakbay hanggang dumating sila sa Mount of Olives. Pagkatapos, patuloy po yung kanilang paglalakbay. Sinalubong siya ng multitude na nagpupuri sa kanya. Tapos patuloy ang masayang procession. Nung dumating sila doon sa malapit sa Jerusalem, iniyakan ni Jesus yung syudad dahil ire-reject siya at sila'y mapapahamak, magiging kawawa as a result of the rejection of Him as their Messiah. At ngayon, dito na tayo sa kasaysayan o istorya na kung saan nakarating na si Jesus doon sa loob ng syudad mismo. Remember yon na may gate ang Jerusalem yon. So nakapasok na sa loob na ng syudad. Okay. Nung sila po ay nasa loob ng syudad, what question did the rulers ask? Sabi nila sa Matthew 21 verse 10, and when he was coming to Jerusalem, all the city was moved, saying, who is this? Yun pala. Yun ang nagiging katanungan ng mga tao na inabutan nila doon sa syudad. Nung dumating ngayon si Jesus, nagtatanong yung mga tao, who is this? And the multitude said, this is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. So hindi si Jesus ang sumagot kaagad, no? Yung mga multitude na kasama niya doon sa procession, sila ang sumagot sa mga katanungan ng mga kasama nila na nasa loob. Ang sabi nila ay, this is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. Basahin po natin Desire pages 5, 7, 8. As the procession is about to descend the Mount of Olives, it is interrupted by the rulers. They inquired the cause of the tumultuous rejoicing. As they questioned, who is this? The disciples, filled with the spirit of inspiration, answered this question. In eloquent strains, they repeat the prophecies concerning Christ. Yan po ang dagdag. So, hindi lang yung multitude, kasama pa rin yung mga disciples na nagsagot doon sa katanungan. Letter B, as soon as Jesus had arrived in the city, what did he do in the temple? Matthew 21 verse 12 to 16. And Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves, and said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. And the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, they were sore displeased, and said unto him, hearest thou what these say? And Jesus said unto them, yea, have ye never read, out of the mouth of babies and sucklings thou hast perfected praise? Yan po ang salaysay sa pangyayari doon naman sa templo. So, nung pumasok po si Jesus doon sa Jerusalem, pumunta siya doon sa templo. Doon sa templo, nakita niya. Doon sa temple precinct, no? Ang daming mga negosyante doon na nagtitinda. Usually, nangyayari yan taon-taon dahil may mga nagbebenta ng mga hayop para sa sacrifices, dahil yung mga tao na darating doon na magsasacrifice ay hindi nila dinadala yung kanilang sariling hayop dahil may nagtitinda doon. Tapos may mga exchangers kasi ang currency na ginagamit nila doon, iba sa currency na ginagamit sa labas. Doon kasi sa templo, ang bentahan, meron silang special na pera, temple money, na yon ang gagamitin sa pag-buy and sell doon sa loob. Yung kanilang pera na dala nila yung regular na pera nila sa labas, ipapalit nila doon sa pera doon sa temple money. At yon ang gagamitin nila na pangbili. Hindi mo pwedeng gamitin yung regular na currency sa labas, na yun ang pambili mo.
Maalala kung nandun ako sa airport ng Malaysia, may dala akong dollar. Gusto akong bumili ng pagkain doon. Ayaw nilang tanggapin yung dollar kasi ang ginagamit na pambili doon is yung Malaysian ringgit. Kaya, kung ginawa ko, in-exchange ko yung dollar ng ringgit bago ako bumili. Ganon po yung sistema doon sa templo. Money changer doon sa loob. At yon ang isang source of corruption ng mga Hudyo. Kasi yung conversion rate nila mababa. Tapos, pag bibili ka, mahal naman. So, merong kita, malaki ang kita nila. Tapos, itong mga priest, nakikipagsabwatan dito sa mga money changer. So, may kita yung negosyante na nagbibili, pero merong may share ang mga priest and rulers doon. Yun yung corruption na nangyayari po. Ngayon, ang ginawa ni Jesus, yung mga stall nila, tutumban niya. Kaya sabi po dito, He overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves, and said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Siyempre, itong mga negosyante natakot, nagsitakas. So, ang dami pong natakot dahil yung ginawa ni Jesus, He was doing it with divine authority that made the people not only ashamed but afraid na baka may masamang mangyari sa kanila, kaya sila po ay nagsitakas. Pero marami pong naiwan. At alam nyo, pati yung mga priests and rulers doon, tumakas din eh. Sino mang naiwan doon? And the blind and the lame came to him in the temple and he healed them. Yun palang mga mababang mga tao na yon na nangangailangan tulong, hindi nakatakas, sila lumapit pa kay Jesus at pinagaling ni Jesus sila. Ngayon, bumalik ngayon itong mga rulers, nakita nila na ito ang ginagawa ni Jesus, pinapagaling itong mga kawawang mga tao. Kaya sabi dito, and when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple and saying, Hosanna to the Son of David. Dahil doon sa ginagawa ni Jesus na kabutihan sa kanila, itong mga kawawang mga tao at mga anak nila ay nagpupuri naman sa kanya at nagsasabi, Hosanna to the Son of David. Nung nakita nito ng mga rulers, they were sore displeased. Hindi sila nasiyahan. At lumapit sila kay Jesus at sabi nila, naririnig mo ba itong sinasabi nila? Hearest thou what these say? And Jesus said unto them, Yes, narinig ko. Hindi nyo ba nabasa yung nakasulat, out of the mouth of babies and suckling, thou hast perfected praise? Doon napatahimik yung mga rulers. 3 years before, the rulers of the temple had been ashamed of their flight before the command of Jesus. Okay, tandaan po natin, yung pangyayari na ito na pinagtutumban ni Jesus yung table ng mga negosyante at pinapalayas sila, this is the second time. Noong nagsimula siya ng kanyang ministry, 3 years ago, ginawa din niya ito. Pinalayas din niya ang mga negosyante, kasamang lumayas itong mga rulers of the temple. After that, iniisip nila na hindi na nila papayagan na mangyari uli na sila ay tatakas dahil lang doon sa isang ordinaryong tao na si Jesus. Sa pagkakilala nila ay impostor. Pero sa okasyon na ito, bagamat meron silang panata sa kanilang sarili na huwag na nilang papayagan na sila ay tatakas uli dahil sa kanya, nangyari pa rin, tumakas pa rin sila. Ulitin ko 3 years before, the rulers of the temple had been ashamed of their flight before the command of Jesus. They had since wondered at their own fears and their unquestioning obedience to a single humble man. They had felt that it was impossible for their undignified surrender to be repeated. Hindi na muling mauulit pa yung napatakas sila dahil kay Jesus. Yet they were now more terrified than before, and in greater haste to obey His command. There were none who dared question His authority. Pero noong ginawa ni Jesus yun, pinagtutumban niya yung mga tables at saka pinapalayas niya yung mga negosyante,
pinapagalitan sila, pati itong mga rulers. Hindi rin nila maintindihan, hindi sila, ano ba, yung talagang natakot din sila at lumayas din. They cannot resist the authority of Jesus. There were none who dared question his authority. Priests and traders fled from his presence, driving their cattle before them. Nagsilayas na sila. Sino yung lumayas? Priests and traders fled from his presence, driving their cattle before them. And when the multitude fled from the temple, many had remained behind. These were now joined by the newcomers. Again, the temple court was filled by the sick and the dying, and once more, Jesus ministered to them. Pinaglingkuran naman ni Jesus Christ itong mga nanatili na mga tao. At sino to sila? Pinagaling ang mga pilay, pinagaling ang mga bulag, at yung mga may mga kapansanan at mga sakit. Kaya sila naman ngayon ang puno ng papuri at pasalamat kay Jesus Christ. Doon na naman nainggit itong mga leaders na nung sila ay bumalik at nakita yon, nainggit na naman sila. Gusto na naman nila na pigilin si Jesus, pahintuin itong mga tao na nagpupuri sa Kanya. So, yung lesson natin dito po nagtatapos. At kung mapapansin nyo, medyo bitin. Bitin kasi wala pa tayo doon sa climax ng pangyayari. Pero yan po ay papag-aralan po natin ang susunod na mga kaganapan na more exciting. So doon po sa ating next few lessons sa mga susunod. Pero for the meantime, dito po muna natin tatapusin. Kaya abangan nyo po yung susunod na paksa na ating pag-aaralan next week at saka sa mga susunod pa sapagkat paganda ng paganda po ang ating pag-aaral. So, magandang araw ng Sabat po sa inyo. Thank you very much sa inyong pakikinig. Sana po ay may natutunan kayo dito sa ating pinag-aralan. At para doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo dito sa ating YouTube channel na ang pamagat ay Gospel Treasures. Thank you very much. See you next week.